natin dito is gaano kahalaga ang regular Bible study. So makikita natin sa unang Pedro, if you have your Bible, kung titingnan nyo na lang, ako lang, hayaan nyo akong magbasahin ang talatang ito sa unang Pedro 2:2. Sabi dito, gaya ng sanggol, kayo'y nananabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kumain, kensya na po, no? Kamtan ang ang kaligtasan, no? Kasulutan. Sorry. So, kung sa English pa, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, no? Ayan, no? Basahin ko ito sa English. Like new babies, you crave for spiritual milk so that by it in you may grow up in your salvation. So, sabi dito na gaya ng isang bata, tayo, kapag nagba-Bible study tayo, parang bata tayo na gusto nating lumago. Tama po ba? Kaya nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi gusto nating lumago sa ating spiritual life. So ito makikita natin na ang ating purpose why we do this Bible study is to grow in the Lord. Amen po ba kayo? Sangayon po ba kayo doon? No? To grow in the Lord. No? And we tackle the Bible only. Yeah? The Bible. So the 66 books, I know may alam kayo na mga Bibles na sa iba't ibang sa Roman Catholic Bibles, there are 72, if I'm not mistaken. There is Deuterocanonical books. So, may additional books sila na dinagdag doon na historical. Hindi ko naman sinasabing mali, pero ang added books doon is historical. Nasulat po kasi yon sa silent years na hindi nakipag-usap ang Panginoon sa Israel. So hindi tinanggap sa Christianity yung Bible na yon. So ang ating tinatanggap is the 66 books only. 39 books in the New Testament and 27 books in the New Testament. So yan lang ang sinasabi dito. Bakit? Kasi sinabi doon sa Luke 24:44 na ito lang yung sinabi ni Jesus, the prophets, the law, and the may sinabi doon sa Luke 24:44 na sinabi doon na 39 books, the law, the Psalms, and the prophets. So, makikita natin na ang ating authority is in the Bible. Kaya, ito na lang, ito ang kagandahan sa ating ginagawa ngayon sa gabing ito. Then, there are different translations. I don't know kung anong mga translations nyo na ginagamit. If I'm not mistaken, merong gumagamit na King James, may NIV, may Today's English Version, merong NASB, merong Tagalog. Tama po ba? Pero basta 66 books lang ang ating ina-accept as a Christian. Kasi yun lang ang sinasabi ng Panginoon. So, it is our divine authority. Our authority is the Bible. Sabi pa nga, sola scriptura, yung tinatawag natin sa theology, na term namin, theology is sola scriptura, only scripture alone. It's our authority. The Bible is the only book which is the revelation of God's will for man. So, ito po lang yung authority na ito yung kalooban ng Diyos sa tao. No? So, kung pagpatuloy natin, although these are other books in the world which claim to be divinely authoritative, may iba't ibang sekta din na meron silang other books na authority daw. If I share to you, di ba, yung INC,
pasugo. May additional na authority sila, yung pasugo na libro nila. Tapos Mormons, yung Book of Mormons. So yun daw ang kanilang authority, additional authority. Pero sa Christianity, ang ating authority lang is yung 66 books na sinabi ng Panginoon doon sa Luke 24:44. No? Sabi nga, pag ano lang kayo ha, mag-raise lang kayo ng questions kung meron kayong mga tanong din. So, kasi Bible study to, we will raise questions. Then kung hindi masyadong naririnig boses ko, inform nyo lang din ako. Amen po ba kayo dyan? No? So, sabi nga, the Bible is the only book that possesses verifiable period. That is indeed the Word of God. Huh? The following passages provide supports of this divine authority of the Bible. So, ano yung ibang passages na nag-share dito? Dito sa 2 Timothy 3:16. Sino nakaka-memorize dito? Alam niyo po ba yung 2 Timothy 3:16? Na? 2 Timothy 3:16. Sabi doon, Ang salita po ng Diyos, ang salita po ng sige po. Panginoon ay magkabilang tabak po. Okay. Na? Salita ng Diyos, di ba? All scripture is God's breath and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano po itong God's breath? Anong pagkakaintindi niyo sa God's breath? Sa Tagalog ito, hiningahan. Hiningahan ng Diyos. Yeah? Mismo ang Panginoon ang gumawa. Siya mismo ang nagbigay ng revelation sa mga writers, lalo-lalo na kay Pablo, kasi sinusulat ito ni Pablo, di ba? So, si Pablo ay binigyan ng guide ng banal na espiritu. So, God's breath from above. Sabi nga, from above. At ito lang yung ating sinasabi dito, useful for teaching. Means ito lang yung ginagamit natin pagtuturo. Ito lang yung ginagamit natin na book na nagko-correct sa atin. Yeah? Outside the Bible, honestly, man, ano na lang yun, wisdom. Pero pag Bible, it's God's wisdom. This is the final authority na ating ginagamit. So, kung nagtuturo tayo na outside the Bible, ano yon sa tao. Pero pag Biblia, ito yung ating authority. Kaya kaya nating lumaban sa kaaway. Yeah? It is useful for teaching, rebuking. Pangalawa, rebuke. Means sinasaway tayo nito. Di ba? Tinatama tayo. Minsan, pag nagbabasa tayo ng Bible, parang, ako yun na. Amen po ba? Yeah? Parang ako yun na. Ganito ako Means, nare-review kasi yung mali. Kasi nalalaman natin kung ano yung kahinaan natin. Kaya tuloy-tuloy tayo. Pag nag-aaral tayo ng Bible, the more we learn the Bible, the more also we are sinners. Lalo tayo na ang laki ko pala, ang mali ko pala. So yun marami tayong malalaman na mali pala ako. So yan po ang sinasabi dito, rebuking, then correcting. When I say rebuke, sinasabay ka. Tapos, sa correcting, tinatama tayo. Inaayos tayo. Nagiging mabuti tayong tao. Yeah? Dito natin makikita na nagiging mabait tayo. Amen. Yeah? Nagiging maayos tayo. And also, to train us into righteousness. So, in every time na yung life natin noon nagbabago dahil nagbabasa na tayo ng Bible. So it means ang Bible talaga ang nagbibigay sa atin ng changes sa pamumuhay. Yeah? So
Ito yung authority. Sabi nga, the Bible is God's breath. This is Paul's declaration and God's verdict. Means God's breath means God produced. Ito po ang ibig sabihin ng God's breath. God produced. Thus, while there are more than 30 authors of the various books of the Bible, pero hindi sila nagko-contradict. Na? From Old Testament hanggang Revelations, there is no contradiction in the Bible. Ang layo ng agwat, more than 1,000 years ang gap ng panahon nila. Na? Ang layo ng agwat. Pero hindi nag-abot ang sina Isaiah at ang mga apostles. Pero they complement from each other. Ang prophecy ni Daniel, tugma sa prophecy ni John. So it means walang contradiction. Nagkakaisa sila. So ibig sabihin, there is really the work of God. So, ang Panginoon mismo ang gumawa. Iba-iba ang ugali ng writers, pero hindi nag-aaway. Yeah? Kaya ito yung sole authority natin. No? There, sabi nga, sa ano talaga, 1,500 years ang gap from Old Testament to the New Testament. 1,500 years. Base sa mga scholars, base sa mga studies. No? Pero yung mga author, nagkakaisa. Nagkaka-unite. Amen? So, yan ang sinasabi. It is therefore said that assume that the original documents were free from error. Means no error. Walang mali. Huh? It is divinely produced. The Bible is profitable and useful for teaching and molding the character of those who read it. Yeah? Aminin natin, tayo mga Pilipino, alam na natin, ako'y Christian. Pero pinapairal natin, karamihan is yung kultura, hindi yung Bible. Kaya hindi sila natatama. No? Hindi sila nakukorek dahil hindi sila nagbabasa. Kasi palaging sinasabi, ang Bible, sulat lang yan ng tao. Pero sa atin, ang Bible is sulat ng Diyos para sa tao. Amen? Pangalawa na passage is 2 Peter chapter 1 verse 28, 20 and 21. Sabi dito, above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Walang prophecy na galing sa tao, galing sa Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ng prophets. Di ba? Hindi makakakilos yung hari hanggat hindi nagsasabi yung prophet. Means, ina-acknowledge nila yung prophecy ng mga propeta. Yung sinasabi ng mga propeta. Yeah? Hindi galing sa kanilang sarili. Pwede naman sabihin nila, ito. Pero hindi talaga siya magbabago. Katulad natin, sa panahon natin ngayon, alam po natin, marami pong prophecy na mga tao, di ba? Katulad sa Pilipinas, na si Tibuloy, siya daw ang mahawak ng mundo. Ngayon, nakakulong na. Nasang-ayon po ba kayo? Kasi nagpa-prophesy siya eh. Kasi natugma niya yung prophecy nung time nung COVID, na patitigilin ko ang lindol at walang traffic sa EDSA. Tama. Natupad yun eh. Yung prophecy na yun, kaya maraming naniniwala. Pero ngayon, di ba? Kasi tao lang siya,
merong nangyayaring may kaparusahan sabihin kasulat ba to sa Biblia? Dahil sa ating mga preacher, kahit ako, inform niyo ako, Pastor, hindi naman yun galing sa Bible eh. That's, and I need to accept that also. Kasi ako, human being, tayo po, ang lahat ng mga lingkod ng Diyos ay tao lang na nagkakamali din. We are not perfect, but we have a perfect God. Amen? Kaya, ang ating isi-share is the Word of God itself. Huh? Huwag tayong mag-prophesy na outside the Bible. Kasi ang prophecy is nasa Bible na lahat. Nakasulat na sa Bible. Check the teachings of every leader or every preacher kung ang kanyang prophecy ay in line sa Bible. Kasi na-complete na po ang Bible. Kasi kung meron bang magpa-prophecy, may panibagong Bible. Pero complete na po ang Bible eh. Kaya nga, ang Bible lang ang ating pagbabasihan. Doon lang tayo mag-base kung ang kanyang revelations, kasi aminin natin, meron namang direct contact pa rin ang Panginoon kasi nandito pa rin yung banal na Espiritu na kumitilo sa atin. Ito yung bahay Meron nila. pa rin work Yung of the nasa Holy guest Spirit. house. Ito yung Holy Spirit, Oo. Holy Spirit time, the grace period, which is God's grace. No? Ang Holy Spirit ay kumikilos pa rin sa sangkatauhan. And the work of the Holy Spirit is to teach us to go back to the Bible. Hindi mo lalabas ang turo ng Holy Spirit sa Biblia. Kasi ang sabi ng Biblia na ang work ng Holy Spirit is gagawin niya ang inutos ni Kristo. Ipapaalala niya yung mga ginawa ni Kristo. Hindi siya lalabas outside the teaching of Christ. So, yan na. In 2 Timothy 3:16, we are informed that the Bible is God-produced. In 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21, describes how God produced the scripture. They were not the result of man's natural interpretation or of events, nor May were ginagawa yan? they man's own projection of future Home? events. Home? Hindi po sila gumagawa ng sariling prophecy, kundi galing sa Diyos. Amen. No? Peter declared that the holy men of God spoke as they were carried along by the Holy Spirit. So, hindi gumagawa yung mga writers in the Bible Kala ko ba maaga for ka? their own mindset, but they were carried along by the Holy Spirit. Much like a ship borne along the ocean by the wind, the human Paano ka maglalaro? authors were guided by the Holy Spirit in their moral minds and their emotions to speak the will of God. Means they were guided by yung Ayan. emotions, Good. yung Mas magaling pa isip sa nila, eskwela. they were guided by the Holy Spirit. Kaya malalaman natin yung writer, yung emotions nila, malalaman mo, ganito, o ganito si Paul eh. Di ba, kapag basahin mo ang mga libro ni Paul, may authority, may bigat. Kasi si Paul is a well-known, na nag-aral kay Gamaliel. Marami siyang nalalaman, matalino, attorney, matapang. Kaya ang kanyang sulat, di ba, direct to the point, matapang. Tapos si John, more on love kasi mapagmahal. Na? They were guided by, yung emotions nila, pero guided by the Holy Spirit. So, ito yung sinasabi sa Biblia na walang contradiction. We can therefore, pag sinabing therefore, conclude, we have confidence that the Bible
reflects and express the will of God for humanity. Kaya ganito na lang kahalaga ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito yung authority. No? Ang kahalagahan ng Word of God, sabi nga sa 1 Peter chapter 2 na ating nabasa kanina, sa ating text, na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa kaligtasan. No? Parang ito yung sustansya natin. No? Kung bata ka, sustansya natin ito na magbibigay sa lakas natin. Then, sa Psalms 119, the psalmist provides that the following instruction on Christian living. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. Paano tayo magiging mabuti, magiging maayos? We are guided by God's word. Na? 119, Psalms 119, 105, it is the lamp unto our path. No? Liwanag sa ating mga dinadaanan. Yeah? Ang Biblia nagbibigay sa atin ng liwanag na ilayo tayo sa kapahamakan. Yeah? Kung hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, wala tayong alam sa Biblia, ginagawa lang natin yung gusto natin. Ginagawa lang natin yung ikakasaya sa sarili natin. Pero nung nagbabasa na tayo ng Bible, nagbago yung pananaw natin. Means, hindi na sarili ang ating inuuna, kundi ang Panginoon na. Hindi, yung kapwa na natin. Di ba? Mas matindi yung kuma ng Panginoon sa atin, di ba? Love thy enemies. No? Mahalin natin ang ating kaaway. Oh. Mas mahirap. Kaya nga, minamahal ko ang aking kaaway ngayon. Yeah? Binibiro ko nga yung asawa ko. Ang asawa ko ang my number one enemy. But I love him. I love her. Kayo po ba, mahal niyo po ba yung kaaway niyo, yung asawa niyo? Kasi yung asawa niyo ang nakakaalam sa ugali niyo. Yeah? Minsan sa ating partner, yun ang nakakaalam sa ugali natin. Alam na natin yung ugali natin. Alam nila yung weakness natin. Kaya sila ang palaging nagsasabing mali ka. Oh, grabe ka. Oh, huwag mong gawin yan. Di ba? Pag kinukontra tayo doon, yun ang kaaway natin. Di ba? Ayaw natin nun. Pero sila din ang ating partner. Tinutuwid tayo. Sila ang ating path. Ha? Yun din ang word, ang Biblia. Sinasaway tayo, kinukorek tayo. Ayaw natin, pero binabago tayo. Amen. Yeah? It is our lamp. Sabi nga, another passage in the scripture, John 15:3. The role of the word of God in the believer's spiritual growth is again emphasized in this passage. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Dito sa passage na ito, you are already clean because of the word. Means nalinis tayo dahil sa salita ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoon, nung nalaman natin, you must be born again. Di ba? Nalinis tayo. It cleanses us. In this verse, the word clean may be translated prone, means proning. Means, when you say proning, clean, yung katulad ng halaman, na kung naghalaman po kayo, alam ko po, nung pandemic, halos lahat tayo ay nagiging plantito at plantita. Meron tayong mga halamang inalagaan kasi nakakaburyo sa loob ng tahanan sa bahay. Kaya meron mga plantito, plantita. At meron talaga mga, di ba, sa Bisaya, term pan, laya. Dahong laya. May mga dahong laya. Means mga natutuyot na dahon. Kinukuha natin yon, di ba? Para magiging maganda tingnan. At ganun din ang cleaning sa sinabi sa Word of God. Doon tayo nililinis yung mga marurumi nating
pag-uugali, yung mga marunong nating ginagawa, kini-clean tayo sa Word of God. Pinuprone yan, tinatanggal yan, at nagiging maayos tayo. Yeah? Doon ang salita ng Diyos. And I'm grateful to this group na tuloy-tuloy ang nagiging maayos, nagiging maganda ang buhay natin dahil nagtuloy-tuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga. Yeah? Sa Psalm, no? Sa Psalms 119, 105, na nasabi ko na, it is the light unto my path. No? Thy word is a lamp unto my path. Yeah? Your word is a lamp to my path, to my feet, and a light for my path. Means, siya ang nagbibigay liwanag sa aking dinadaraanan. Sa aking mga nilalakaran, siya ang nagbibigay liwanag. Kaya, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia, alam po natin, pupunta tayo sa kadiliman. Yeah? Minsan, yung buhay natin noon, babalik. Yung mga dating ugali natin, babalik. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero once we read the Bible, we continually continue reading and studying the Bible, nagiging maayos tayo, di ba? Sa ating mga asawa, sa ating mga anak, paano natin i-handle, nagiging maganda kasi naka-inline sa salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga ang salita. Traffic na nga, Shelo. Oh, bibili ka pa ba? Amen? Ano ba, ang haba May din ng question traffic. po ba kayo bago ko itutuloy? Kasi 45 minutes lang binigay sa akin eh. No? May question po ba? Agree po kayo nun? Amen? Mag-say lang ng amen or thumbs. Hallelujah. Amen. So, amen. Hallelujah. So, continuous tayo. No? Kaya, sabi nga, importance of the Word of God. Ngayon, the daily reading and study of the Word of God. Sinabihan din tayo ng salita ng Diyos na pag-aralan ang salita ng Diyos. Saan? Sa Joshua 1:8. Ano yung sinabi doon? Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Noon, day and night. Ibig sabihin, buong araw. Hindi ibig, kasi iba't iba yung time slot natin. Tama po ba? May iba ngayon na madaling araw pa. Meron din dyan mga alas 4 ng hapon. Dito sa Pilipinas, 9 o'clock na ng gabi. So, tayo, we are grateful na nag-aaral pa rin tayo day and night. Means, may liwanag at dilim, binamumuhay natin ang salita ng Diyos. May kalakip na pangako dito, di ba? You will be prosperous and successful. At ito yung sinabi ni Moses kay Joshua na ano mo yun, ang Word of God. Then, pangalawang passage sa Psalms 1 verse 1 to 3. Ano yung sinabi doon? Blessed is the man who does not walk to the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Means pag pinamumuhay natin ang salita ng Diyos araw-araw sa buhay natin, ito day and night means ibig sabihin every day in our lives. We live by the Word of God. And if we are doing the Word of God, we will be prosperous. Because hindi ka mapapahamak. Amen? So, kinumpare dito na para kang nilagay sa ilog or batis.
makukompare natin ang ating buhay pag tayo ay nagiging in line sa Word of God, nagiging maganda. Ha? Ay, blooming yan si brother, blooming yan si sister. Kasi yun ang Word of God. Laging masaya kahit may problema. Yeah? Kaya nga may kanta tayo sa atin, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Kasi yan ang buhay talaga ng Kristiyano. Kahit may mga pagsubok, may kagalakan. Oo. Hindi natin pinoproblema yung buhay. Hindi natin pinoproblema yung problema. Di ba? Hinayaan natin yung problema, mamroblema sa problema. Tama po ba yun? Diba? Kasi yung salita ng Diyos, ang bait niyan. Masayahin yan, kapatid natin na yan. Bakit? Ang Word of God ang nangibabaw sa buhay niya. No? Yun ang ating lakas. Ang salita ng Diyos ay ating lakas. Amen. Yeah? Kaya tuloy-tuloy tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag tayong manghinawa. Kahit narinig na natin yan palagi, alam po natin, the Word of God is always new. Palaging bago. Iba-iba ang revelations ng Word of God. Yeah? Yung John 3:16 na palagi nating nami-memorize, iba naman yung approach niya sa atin. Parang panibagong pangako. Yeah? Ang salita ng Diyos palaging bago, palaging fresh sa buhay natin. Ha? Yeah. Ito yung sinasabi dito. Sabi nga, Joshua 1:8 adds another dimensions in the discipline of daily Bible reading and study. He states that this Sa loob ka na daily mapasok? exercise keeps the believer away from the influence of evil people. Dahil pag alam natin yung salita, umiiwas tayo sa mga masasamang tao. Na? As a result, the believer will be happier person. According to the psalmist, the believer who submits in the daily discipline of Bible reading and study is like a tree whose leaf does not wither, regardless of adverse weather or environment. Di ba? Sa halaman na malapit sa ilog, kahit anong bagyo, hindi natutumba. Hindi nasisira. Ya? Nakakapit ang puno na sa tabing ilog, mahirap matumba. Pero ang puno na nasa ibang area na walang tubig, madaling natutuyot. Ya? Kaya kung tayo, Christian, walang Word of God, natutuyo tayo. Minsan, na nanghihina tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Kaya minsan, nabubuwal tayo. Pero, pag binalik natin yung pagmamahal sa salita ng Diyos, nare-revive na naman tayo. Nagpapatuloy na naman tayo. Nabubuhay muli tayo. Kaya ang Word of God is our strength. Amen? Let's continue, God, studying the Word of God in this area. Itong small group, parang small group natin to, di ba? Amen? Tuloy-tuloy lang natin to. Kahit ako, hindi, paminsan-minsan lang siguro ako makakapasok, pero grateful po ako. Let's continue this encouraging one another. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Amen? Dito tayo lumalakas sa pag-aaral ng salita niya. Huwag nating ihinto ang ating gawain na ito. Lalong-lalo na, bigyan din natin yung time na magsamba din tayo sa Panginoon in every weekend. Yeah, merong nilaan na Panginoon. I don't know kung anong araw yung worship service sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na dyan sa KSA, no? Kingdom of Saudi Arabia, if I'm not mistaken. Iba yung time nyo, iba yung day of worship nyo dyan. Basta maglaan lang tayo ng isang araw para magpalakasan. Maliban dito sa Bible study, sa small group, meron din tayong group, no, yung encouraging one another sa simbahan. So, yun po ang ating lakas. Ito yung
kalakasan natin, no? Ulitin ko, dapat ang Word of God is our divine authority. Pangalawa, ang kahalagahan ng Word of God na nakikita natin, nababasa natin sa mga scripture, no? Importance of the Word of God na nagbibigay sa atin ng lakas, at tuloy-tuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos daily, everyday. Kaya meron tayo mga devotions. Si Pastor Eric, minsan nabiglas ako kasi sinisendan niya ako ng mga intentional Word of God, intentional. So, salamat Pastor Eric sa mga passages na binibigay mo sa akin. Nagbibigay ka rin ng kalakasan sa akin, no? Sa buhay ko. Amen. Then, and lastly, huwag nating kaligtaan yung programa ng ating gawain sa Panginoon, yung Bible study, mga small group, and mostly the Sunday worship. So for my conclusion, ito na po, no? Panghuli na, it is imperative, when we say imperative, kailangan, that every Christian, especially the new believer, immediately submit to the discipline of daily and regular Bible reading and study. Kung tayo, kung alam ko, medyo tagal na tayong Kristiyano, kailangan i-remind ating sarili ulit. Minsan kasi, pag matagal na tayo, ay alam ko na yan. No, let us encourage ourselves, let us discipline ourselves to read the Bible. Mag-aral ng salita ng Diyos. Let us continue. Then, the Bible is God's gift to us. Regalo po ito ng Panginoon sa atin. It helps us to grow on Christian and teaches us how to live lives that are pleasing to Him. Muli, God bless po sa ating lahat. Hayaan niyo ako ipanalangin po kayo. Tayo po yung manalangin. Magpasalamat sa Diyos. Muli, Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami, O Diyos, reminded again na hindi kami mawawala Panginoon, sa iyong salita. Gabayan mo palagi kami, Panginoon, sa oras na ito, sa iba't ibang hamon sa buhay. Salamat, O Lord God, that your word is our strength. Guide us palagi, Panginoon. Remind us always, Panginoon, if we fail, remind us with your word and go back to you, God. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa patuloy na grasya at biyaya mo sa gabing ito, dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako, Panginoon, sa sa oras nila doon, Panginoon, ingatan mo sila sa kanilang mga ginagawa. Gabayan mo, Diyos, ang lahat ng ito. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba. In Jesus' name, Amen. Muli, God bless po sa ating lahat.